Hallelujah, praise the Lord. Ayan. So, pinagpalang gabi po sa bawat isa. Ngayong gabi, tayo po ay nasa discipleship training. And of course, bahagi po ng the programa ng discipleship is yung magbahagi or tayo mag-acquire ng kaalaman mula sa Diyos. Or in particular, we're going to deal with theology. Theology means study of God. Theos means God. Logi means logic or knowledge or study. And ngayong gabi tayo po ay of course, deal natin yung basic and the central teaching of Christianity, which is about Trinity. Pag-usapan po natin yung Trinity ngayon, no? Alam niyo po, from time to time throughout the history, there is the debate concerning Trinity. No? Marami pong mga pagtatalo-talo patungkol sa aral ng Trinity. Even kung atin pong babalikan ng kasaysayan, there were those people that goes against the Trinity. Maingay po ba ako sa inyo? Okay, so tuloy po tayo, no? As long as hindi naman naka-interrupt at mali na yung boses, let's proceed. So, sabi nga po natin, may mga tao noong unang panahon na against sa Trinity. At itong mga taong ito ay, wag po nating pagkamalian, they proclaim to be Christians. So, tingnan po natin ng sino-sino po yung mga against sa Trinity. Nandyan po yung tinatawag na Arianism. No? Ang Arianism po ay, kung atin pong titignan, of course, praise God po sa Google. Nag-feedback. Maingay po ba ako? Wala naman sa akin eh. Mag-headset ka nga. Bakit maingay? Saglit po, ayusin ko yung aking phone. Maingay daw. Ano maingay? Bumaba ka nga muna dyan at pumalik ka. Ayan po, maingay po ba? Okay na. Nakabukas yung isang ano. So, continue po tayo, no? Ang Arianism ay isa sa mga grupo or aral na against po sa Trinity because in particular, si Arius po ay isang pari na galing ng Alexandria, Egypt during 250 to 336 sa circa or Christian era. At number one, si Arius po, he denied the divinity of Jesus Christ. No? So ito po isang priest na later on, ito po ay itinuring na heretiko. Because this man, though he claimed to be a Christian, yet yung kanyang aral po ay hindi galing sa mga apostol, no? So, at ito pong nag-adapt ng teaching na to ay yung mga like JW, Mormonism, and Iglesia ni Cristo under Cap Felix Manalo. Not the entire teaching of Arianism, but in particular, those secta or Christian sects, Christian group na
hindi naniniwala sa pagiging Diyos ng Panginoong Yesus, they belong to this false teaching of Arianism. Yan. Actually, yung dinideny ni Arius is not merely that Jesus is not God, but that He is not equal with the Father. So, si Jesus Christ ay little God sa Kanya. God siya, little g. So, this is more likely the teaching of the JW. No? Kaya sabi dyan, Arius denied that the Son of God was co-eternal and co-substantial with the Father. And according to him, the Son of God was just a created being. So lalabas niyan, both the JW, the Iglesia ni Cristo under Capelix Manalo, they worship yung hindi tunay na Diyos. Kasi sa kanila, sumasamba sila sa Panginoon, pero hindi bilang tunay na Diyos. The JW worship the little God Jesus, and yet sa INC they worship a human Jesus. So sumasamba sila sa Panginoong tao, and pag tinanong natin sa kanila yan, hindi naman ina-admit kasi alam nila kapag inadmit nila yon, lalabas sila ay mga idolatrous people. Lalabas na sila po ay mga bulaan. Dahil sa Biblia, ang utos, sambahin mo lamang ang Panginoon mong Diyos. Deuteronomy 6:13, Matthew chapter 4 verse 10. So kung yung Kriston nyo dyan ay tao lang, hindi siya Diyos, and yet sinasamba nyo, that is idolatry. So sinasamba nyo yung creation, hindi yung creator. Whereas yung Kristo, Heso Kristo, na ni Pablo, ni Pedro, at ng ibang mga apostle, He is the one true God, the same with the Father, co-equal, co-eternal, co-substantial, same essence. Ayan. Okay po. So itong Arianism ay isa lang sa mga teaching na against sa Trinity. So meron pa po yung mga Unitarian. Pag sinabing Unitarian, these are the group of so-called Christians na sa kanila ang Diyos Ama lang. Ang Holy Spirit hindi Diyos, ang Anak hindi Diyos. Okay? So that's their problem. That is an erroneous teaching. And dito po, kailangan maging maigpit po tayo diyan dahil kapag dininay mo yung divinity ng Panginoon at ng Holy Spirit, ng Panginoong Jesucristo at ng Panginoong Holy Spirit, parehong Panginoon yan eh. You will be in trouble. That is blasphemy. Paghahamak yan sa Diyos. Yes, both the Father, the Son, and the Holy Spirit they were titled in the Bible as the Lord or Adonai. Oh, the Lord Holy Spirit, the Lord Jesus Christ, the Lord the Father. May mga talata po yan. So, yan. Let us proceed. The term Trinity, ito po ay Theology 1 sa mga nasa Bigo. And every Monday, purso po natin itong theological study natin. So, dito ay Trinity po muna tayo. And then, soon we're going to deal with the divinity of Jesus Christ, then the Holy Spirit. Yan. Tapos, magkakaroon po tayo ngayon po live tayo both sa TikTok at saka sa Facebook para magkaroon tayo ng kopya, no? And pwede kayo pong mag-aral, pwede kayo magtanong. If you have some question, don't you worry dahil by the grace of God ay able naman tayo to defend our faith. In fact, nagipagdebate po tayo sa mga JWINC, even sa Muslim about this topic. Of course, yung with intelligence and formality. Hindi tayo yung parang mga taga-kanto lang, hindi tayo ganun. Meron po tayong respeto sa salita ng Diyos. Okay, the term Trinity primarily refers to the central Christian doctrine that God is one being in three co-equal and co-eternal persons. So yung word na one God, that refers to the quality or yes, one being. Yung being na yan, yung essence at substance. Yung gods, hindi yun one being sa one true God kasi yung substance nun, meron yung limit. Created lang yun eh. Yung substance ng Diyos, creator. Kumbaga, kung mas pabababawi natin, napakalayo ng difference sa gold at saka sa tanso. Kung yung created ay tanso, yung sa Diyos, gold.
Ganun po yung difference ng kanilang substance. Okay, bagamat of course the angels themselves are spirit being, and yet they are still in the category of being created. Also, God is a spirit, we know that. Okay, yan po yung central doctrine ng Christianity, Trinity. Merong mga Christian na nag-adhere sa teaching ng oneness, o isa pa tong oneness, no? Yung oneness po ay sa kanila one God lang, literally to mean one in number. So, ang Father, Son, and Holy Spirit, ano lang yan, different mode of character. Kaya modalism sila eh. Pag sinabing modalism, nag-change lang ng character. Ang problema ng doctrine ng oneness, there are many times in the Bible na yung three persons ay both present in the same situation and at the same place. Dapat kung totoo yung oneness sa Bible, dapat walang eksena sa Biblia na present pareho yung tatlo. So kasi one person lang yun eh, yung Father naging Son, then naging Holy Spirit. So dapat hiwa-hiwalay yun, hindi sila pwedeng magkasama. Pero may mga talata po like Matthew 28:19, no, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And then dun po sa baptism sa Jordan River ng Panginoong Yesus, nagsalita ang Ama, then ang Holy Spirit bumaba sa anyong kalapati. The three persons are both present in the same situation and at the same time. Kaya yan po yung mga pagpapabula sa maling aral ng oneness. Yung Unitarian naman, na ang Ama lang ang Diyos, that is also an erroneous teaching. Dahil maraming talata sa Biblia na ang anak ay Diyos. Tinawag na Diyos. Dakilang Diyos, Titus 2:13, and then 2 Peter chapter 1 verse 1. Of course, John 1:1. Napakarami po niyan. John 1:18. Sa John 1:18, yung New American Standard Bible Version or translation, ang sabi doon, si Jesus Christ ay the only begotten God. Ayan. Sa ibang salin, the only begotten Son. Pero yung eksaktong Greek talaga translation dyan ay the only begotten God. Kung titingnan po natin yan sa Greek, syempre yung iba ay cherry picking, ayaw nila basahin yung mga talatang against sa kanila. So that's deception. So, no man has seen God at any time, the only begotten God sa Nasbi, yan po yung pinakasalin niya. Okay po. Kaya napakalinaw po niya, no? So then, ayan po. Then, natuloy po tayo. Let us continue. Itong three persons na to na pag sinabing ko, that means equal. That means they are in agreement, in full agreement. They are inseparable. Hindi pwedeng paghiwalayin sa kalagayan. But of course, sa Trinity doctrine, the Father is not the Son. And the Son is not the Holy Spirit. Although they are one in being God. Sa oneness kasi, the Father is the Son and the Son is the Holy Spirit. Sa Trinity, the Father is not the Son. Distinct. Yung person na yan, yung persons na yan, yung three persons, yet they are one in being as God. Iisa sila sa pagiging Diyos. Mamaya, may mga question po tayong itatakil, mga binabatong tanong sa atin. Kung meron three persons in one God, di ilan na ang Diyos? Mga ganyang tanong. Now, of course, nadil na po natin yan 1,000 times. But syempre, kapag sarado yung isip ng tao, ayaw makinig, hindi naghanap ng katotohanan, wala tayong magagawa doon. Pero after po tayo dun sa gustong matuto. Okay po? Then, sabi dito, in a broader sense, it can only mean a group of, yung word na Trinity, it can only or also mean any group of three. Any group of three closely related, pwedeng sa, yung word na Trinity, pwedeng i-apply sa people, things, or of course, the name of the character, di ba, sa Matrix, nabanggit din yung Trinity. So, pero syempre, pag ang context ay God, the word Trinity talks about one God, meaning one in being and three persons. Pag sinabi yung word na being dyan, it means the
essence, the quality, di ba, nung sabi ng Panginoon na let us make man in our own image and likeness. Sinabing likeness, same class. God is a spirit, therefore, nung kinrate niya ang tao, nagsimula sa spirit, tapos nilagyan ng laman. So, yung Trinity yung gumawa nun. Anyway, this coming Friday, I will going to have a formal debate with that in that topic sa Genesis 1:26. Patutunayan natin na yung Trinity God, yung natin doon, at hindi mga angels. So, yun po ang ibig sabihin ng Trinity. One God, three persons, and the Trinity holds that there is one God. Pag sinabing one God, mga kapatid, yung understanding dyan ay, yung word na one should not be understood as numerical to mean one in number, kundi one in kaisahan sa Tagalog. Kaisahan or pare-pareho. Kaya yan ay pwedeng gamitin in a plural sense. Huwag mag-alala, meron tayong teacher dito sa grammar, taga-correct yan. Kaya alam po natin yung sinasabi natin. God exists as three distinct persons in the Bible. Bakit kayo naniniwala sa Trinity? Kasi yun ang nasa Biblia. Although the word Trinity cannot be found in the Bible, meaning in the original version, although ang yung paraphrase version na Amplified Bible, meron na silang word na Trinity. Merong close parenthesis. Pero of course, yung word na Trinity, wala yan. Sa Biblia, hindi mababasa. But the concept, the idea, the teaching itself is nandun talaga. Then, Father, Son, and the Holy Spirit, these three persons are both God. So, lahat yan Creator, lahat yan Savior, lahat yan God should receive worship. Worthy of worship. Kaya nga, doon na lang sa imagine, no? Sa Revelation chapter 5, kung mabilis lang tatakbuhin natin ito, dito makita natin, because at that time, in this passage, the Holy Spirit was already on the earth. Pero dito po sa Revelation chapter 5, sa baba po, makita natin, sinasamba pareho sa isang kalagayan yung Ama at saka yung Anak. Amen ba? No? Ang sabi dyan, then I looked, and verse 11, and I heard the voice of many angels. At anong ginagawa ng mga angels dyan? They worship God, and the Lamb, and God. Kaya, paano naging hindi Diyos yan kung sinasamba sa langit? And remember, ang mga anghel, mga kapatid, kung minamahal, hindi po yan sumasamba sa hindi Diyos. Tama ba? No. Verse 13 ng pahayag 5. At narinig kong maawit ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, nasa dagat, lahat ng mga naroroon, ibigay sa nakaupo sa trono, yung God the Father, at sa Cordero and God the Son, ang papuri, karangalan, kaluwalhatian, kapangyarihan, magpakailanman, at sumagot ang apat nilang nabuhay. Amen. Napakalinaw, no? The Father and the Son were both worshipped by all creations. Sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, maging sa karagatan. They worship the Father and the Son. So what makes Jesus in that passage not God? Denial na lang ang ginagawa ng iba. Alam niyo po ba yung denial? Yung pag nagtatype ka ng telephone number, denial mo yun. Sabihin niyo, just deny. Hindi yan, hindi. Puro ka hindi. Paano mo interpret yan? Sinamba nga Maliban lang kung merong anghel na sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Meron. Si Manalo. Felix Manalo. Yung anghel na sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Yan. May natutunan na naman kayo sa akin, yung mga nasa TikTok. Shout out, and watch out. Okay, let's proceed po. So, co-eternal and co-equal. Ibig sabihin yan, they both exist even before the time exists. Umiral na sila bago pa nagkaroon ng lahat ng bagay. Co-eternal, co-equal. Alam niyo po yung omni-omni? God is omnipotent, omnipresent, and omniscient. Omnipotent means all power. Omni means all. All powerful, all knowing,
and everywhere present. Yan. So both the Father, the Son, and the Holy Spirit, from the very beginning of time, they are all present. Kaya nga, di ba sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Yung God doon ay Elohim. That is the plurality of the Creator. Although the word Elohim can be applied to the angels, even to the person, pero in particular, yung pagkagamit ng Elohim dyan, according to Strong Concordance, ay sa Supreme God. O kung hindi plurality yun, meron namang singular term ang Elohim. Kundi yung Eloha, singular term yun eh. Kaya yung nangusap kay Abraham sa Genesis 17, God Almighty, that is the kung mabilis lang po, pupunta tayo dyan, that is the singular term of God. In particular, of course, alam natin ito yung Son of God. Ito, L. Yung God dito, yung Almighty God sa Genesis 17:1 ay L. Okay po, or Eloha. Yan yung singular term niya. Then, sila ay distinct persons, same essence, same substance. Kaya yung ito, nagkaroon ng problema noon, yung Western Catholic Church at saka Eastern Catholic. Yung Western later on naging Roman Catholic yan. Around 15th century, no? Yung schism, alam niyo yung schism? Yung pagtatalo-talo kasi nagbinago ng Western Catholic that later on naging Roman Catholic yung Apostles' Creed. No, meron silang binago doon. Kaya yung Eastern humiwalay sa kanila. Yan yung history. At that time, hindi pa sila Roman Catholic. Ang pangalang Roman Catholic kasi, 17th century lang yun ginamit. So, in fact, yun yung history ng pangalan. Kaya, ang turo ng mga apostol, kay yung God from God, light from light. So, ang Father, Son, and Holy Spirit, God from God, light from light. Dapat alam niyo po yung Apostles' Creed. O meron naman diyang kopya sa Google. Copy-paste nyo lang po. I believe in God the Father, the Creator of everything, and Son, and I believe in the Son of God. Pag sinabing Son of God means God. In particular, and relating to Jesus Christ, He's God same with the Father. So, merong iba, di ba si Adam, tinawag ding Son of God. Son of God siya in terms of, in relation to Him being created, and created being, and one that was being granted to rule the physical creation, namely the earth. Pero hindi siya Son of God na yung capital G. Okay? Hindi siya only begotten. Ang only begotten Son of God is Jesus Christ. Si Adam, Son of God siya, pero hindi siya only begotten. Para hindi po tayo, kasi yan yung mga ginagamit ng iba to try to distort yung aral ng Trinity. Okay, yung biblical basis natin, again, yung Trinity, hindi makikita sa Biblia, yung original or yung pag sinabing original na salin, syempre Hebrew at saka Greek yan, no? So, doon tayo sa yung eksaktong or malapit sa original na translation. New American Standard Bible, King James, RSV. Ngayon yung iba kasi paraphrase kinu-question niya ng iba na yung authority niyan, yung authenticity, medyo distorted kasi paraphrase. But nonetheless, okay, fine. New American Standard Bible can actually help us, no? That translation is accurate according to Google. Yung malapit sa Hebrew at Greek. Although, yung King James kasi medyo grammatically, may mga portion grammatically incorrect. Kasi ang salin nun, word for word. However, NASB is word for word, but at the same time, tiniyak na ng translator na grammatically correct siya. At pinalitan nila yung mga malalalim na English para mas maintindihan ng mga pangkaraniwang tao. Okay. So, ayan. Okay, yung one God and three persons, mga kapatid,
sa ating pananampalataya as Christian, no? Ano po yung ano diyan? These three persons, they all exist. They both exist as three distinct person and not as three separate gods. Three separate persons but at the same time God. Hindi sila three separate gods. Na yung sinasabi nila polytheistic kayo eh. Alam niyo ba yung polytheism? Poly means many, theism means God. Yung paniniwala sa maraming Diyos. Hindi po ganun ang Trinity. Ang Trinity is actually a monotheism. Yung mono means singular or one, it refers to a being, not a number of the being. Kasi wala namang principle na pag Diyos, dapat isa lang ang bilang yan. Walang ganun. Pag sinabing Diyos, it should possess all the divine characteristics and attributes, namely, all-knowing, all-powerful, everywhere present, holy, righteous love, justice, pure, and so. Ayun po, and both the Father, the Son, and the Holy Spirit, lahat sila, possess nila yung characteristic na yon. In compare sa mga gods, yung many gods or idols, ang mga idols, hindi sila all-knowing, hindi sila all-powerful, hindi sila everywhere present. That's why, sa teaching ng polytheism, iba yung God of fire, iba yung God of water, iba rin yung God of thunder, iba din yung God of the ocean or the sea. Iba-iba sila. Unlike sa Trinity, though we have three persons here, those three persons possesses all divine characters and attributes at the same time. So, walang ungusan, kumbaga. Bakit yung sabi ni Jesus Christ, yung if the Father is greater than Him? That is relational. That is relational. Hindi po yun positional na tuntumin na mas maliit na Diyos ang anak dahil dakila ang ama. Hindi naman pagiging Diyos ang sinasabi doon ng Panginoong Yesus. Sa John, I think that's in chapter 21, if I were not mistaken. The Father is greater than I. It has to do with relation. Di ba? Ikaw, ako, may tatay ako. So, dakila sa akin ng tatay ko yun. Pero hindi ibig sabihin, sa pagiging tao namin, mas lamang ang pagiging tao ng tatay ko na yung kamay niya 4, akin 2 lang. Hindi ganun. Yun lang po yung simpleng paliwanag doon. Kaya nga, we have to understand every word, every text according to its context. O sabi nila, yung Diyos nyo may Diyos. So, paano siyang hindi naging Diyos kung may Diyos siya? Sa Biblia, meron naman, di ba? In fact, Hebrews chapter 1, verse 9, God, your God anointed you. Quotation niya sa Psalms 45. Yung God, meron siyang God. O God pa din siya kahit meron siyang God. Yun yung Father. Hindi siya nagiging lesser God or hindi na God dahil meron siyang God. Walang ganung principle. Yun ay imahinasyon lang o maling kuro-kuro ng mga kulang sa kalaman pero sagana sa kamangmangan. Pag kulang sa kalaman, sagana sa kamangmangan, babagsak talaga sa kamalian. And that's why we have the Bible to study for us. Bigyan ko po ng talata. Madalas may nagtatanong dyan eh. Meron bang Diyos na may Diyos? Meron. Basahin natin ng Biblia. Sabi nga, ayain natin ng Biblia ang sumagot. Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1 verse 9. Ayan. You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness above your companions. Yung God, meron siyang God eh. But nevertheless, hindi siya nagiging lesser God or hindi na God kasi meron siyang God. Kasi nga, ang pagiging God, that is a position, that is a nature. Parang ikaw tao, yung tao mo, parang ganun. Dahil ako, meron na akong amang tao, hindi na ako nagiging tao. Logic na lang yung ginagamit natin dito para mas mababaw. So, mga talata na nagpapakita na yung Father, of course, the Father, there's no question Him being God. Ang laging question dyan nasa Son of God and the Holy Spirit. Minsan, merong mga INC na medyo magaling magpaikot kung papasa naman. So, merong lagi nagtatanong, di ba meron kang Father God, Son of God, Spirit of God. Ilang God yan?
Three persons siya na pare-pareho God. O lilituin ka, itong Father God, o yan yung Father, Son of God. O, dyan sa pangalang Son of God, no, pag-usapan natin. Grammar muna tayo. Yung word na Son and God, that is both noun. Kaya yung rules ng grammar. So, merong subject, merong predicate. Oh. Yung Son, that is the subject. At yung God, that is the predicate. That is the description of the Son. That is yung pang-uri, adjective. Pero sa grammar, kapag parehong noun, yung isang noun doon, nagiging descriptive noun. O hindi ako nagpe-pretend na maalam sa grammar. At least a little, alam natin yung basic. Yung subject din sa word na Son of God ay yung Son. Anong klase siyang Son? God. Marami namang Son eh. Siya lang yung Son na God. O, yung Spirit of God. Yung Spirit, that's the subject. Anong klaseng Spirit siya? God. Diba? Case closed. Okay? Father God. Maraming Father. Siya lang yung God. Among those who called themselves to be Father. Kaya, that is the point. Yung development ng doctrine, actually, when we say development of the doctrine, it is not the teaching itself na na-develop, kundi yung term na Trinity and the explanation under it. Kasi dati yung word na Trinity, hindi naman yan na ginagamit o binabanggit eh. Kailan lang ba sinimulang binanggit yung Trinity? Yes, if we will go back to the church history, that was first mentioned around to 200 or second or third century by, of course, Tertullian, and then that was formalized by the early Christian church fathers and established as orthodox dogma at the first council of Nicaea at around 325 CE, Common Era or Christian Era, and of course at the first Council of Constantinople in 381 CE. Itong mga council na to, ito yung mga kalipunan ng mga bishops, theologians, Christian bishops and theologians sa iba't ibang lugar. Nag-ipon sila para pag-usapan ang i-formalize yung mga doktrinang tatanggapin sa Christianity kasi maraming mga heretic noon. Isa nga dyan si Arius. Isa din dyan yung mga Gnostic pumasok sa church, 'di ba? Sabi ni Pablo sa Acts 20 verse 28, papasukin kayo pagalis ko, papasukin kayo ng mga asong lobo. At magtuturo sila ng mga maling aral. Even from within you, lalabas yung mga taong magtuturo ng maling aral. And because of that, nagkaroon sila ng mga council. So, yun po yung itong mga council na to, sila yung nagdeklara na ito na yung tinatawag na formal or sa iba, yan yung tinatawag na legitimate doctrine ng Christianity. And anyone who would not adhere or accept this legitimate doctrine, yung napagkasunduan sa mga council na yan, ay kinukonsider nila as heretic. Each person has a distinct role, but the Father is the Creator, the Son, according here, the incarnate Savior, the Holy Spirit, the guiding presence. Pero lahat naman yan, creator eh. Lahat din yan, savior. Pero syempre, just to put it in order, sa lupa, Acts 4:12, ang pinakilalag savior talaga, ang Son of God, Jesus Christ by name. In agreement yung Father and the Holy Spirit. Hindi yan yung parang, yung iba, medyo because of our kakitiran ng pag-iisip, nagkakaroon tayo ng rivalry or jealousy thought na, kapag hindi tinawag na Savior yung Father, ibig sabihin hindi na siya Savior. Savior pa din siya, lamang para sa kayusad, idiniklara yung pangalan ng anak, Jesus Christ. In agreement yung Father, in agreement yung Holy Spirit, si Holy Spirit. Pero nevertheless, hindi naman nagiging parang walang kinalaman sa kaligtasan yung Ama at yung Holy Spirit dahil lang ipinakilala yung anak. Wala pong ganun. So that's why when the Son of God worship the Father, ibig sabihin ba hindi na siya God? Nagigets niyo po yun. Kaya meron nagde-debate yung di ba sa Acts 4:12, sinabi doon ang Savior, ang Son, hindi ang Father. kung technical ang pag-usapan, may punto yon.
Jesus Christ is the name in which one could be saved eh. So hindi ang Holy Spirit, hindi ang Father. Ibig sabihin doon, dahil hindi na ang anak ang ipinakilalang Savior, yung Father and the Holy Spirit, hindi Savior. Sila po ay in agreement doon sa pagiging Savior ng Son. But nonetheless, ang glory niyan sa Diyos pa din. Hindi nagkakaroon ng rivalry dyan. Yung tayo, siya lang napapangalanan, siya napapapurihan. Eh yung glory sa anak, that is also to the glory of the Father. And the Holy Spirit was sent to glorify both the Son and the Father. Walang umusad dyan, walang rivalry. At remember, hindi sila separate gods. They are one God. Kung napararangalan ng Ama, napararangalan ng Anak, napararangalan ng Anak, napararangalan ng Ama, at yun ang trabaho ng Holy Spirit, parangalan ng Anak sa kaluluwa natin ng Ama. In agreement lagi sila. Okay, basa po tayo ng mga talata na kung saan ang Ama, Anak, at Holy Spirit ay of course tinawag na Diyos. Ang Ama, given na yan eh. Diyos. Pero yung Anak at Holy Spirit, doon tayo mag-usap. Mamaya, balikan natin yung tawag sa kanila, Son of God, Holy Spirit of God. Dito muna tayo sa talata. Okay, Hebrew 1. Sa Hebrew chapter 1, maraming mga talata dito na talagang directly tumutukoy sa anak bilang Diyos. For example, sa verse 6, and when he again brings the firstborn into the world, he says, sino yung he dyan? God, the Father yan, let all the angels of God worship Him. Sabi nung mga Iglesia ni Cristo, yung he daw dito Ama. So nalabas niyan, yung he dyan, kung yung Ama yung God dito na binabanggit, tapos ipinadala siya sa lupa, sino nagpadala sa kanya? Magulo. Hindi obra po yung misinterpretation nila. Para lamang, alam niyo po yung baliktad na pag-iisip. Gagawin nila lahat para lamang lumabas hindi Diyos ang Kristo. You know. Pero pagka tinanong naman natin sila, so basically, again, babalikan pa rin po natin, no? Psycho-reverse. Para mapatunayan natin kung yung aral nyo ba ay eksakto. O granted, ang Panginoong Yesus hindi tunay na Diyos. And yet, sinasamba nyo. So lalabas, sumasamba kayo sa hindi tunay na Diyos. And according to the Bible, sumasamba kayo sa isang Diyos-Diyosan. And according to the Bible, kayo ay napapahamak. Hindi rin nila tatanggapin yan. Kaya hindi nila malaman saan sila lalagay eh. Ayaw nilang paniwala ang Diyos. Hindi mo naman kailangan gawing Diyos yung Diyos na eh. Ang Biblia, pinakilalang anak na Diyos. Ito, Hebrews 1:6, pinasamba sa kanya lahat ng anghel. Remember, sa Revelation, chapter 13 or chapter 19, 2 beses nangyari yun eh. Yung anghel, sabi niya, worship only God. Si Juan, hindi siya lumuluhod or hindi siya, gusto niya sambahin yung anghel na nagbigay ng revelation sa kanya, sa utos ng Diyos. Sabi ng anghel, don't do that. Worship only God. Ang mga anghel, sumasamba lamang sila sa tunay na Diyos. And si Jesus Christ, pinasamba ang mga anghel sa kanya. At sino nagutos? Ang Ama. Ang Ama hindi mag-uutos ng hindi niya kalooban, ng hindi nakasulat sa Biblia. Ang utos ng Ama, samay lamang ang Panginoon mong Diyos. At pinasamba ang mga anghel sa anak ng Diyos. So therefore, He is one true God. He is Lord and God. Philippians chapter 2, verses 10 to 11, pinasamba ang lahat sa Panginoong Jesucristo, pinaluhod. Dahil siya ay tunay Panginoong Diyos na tunay. Hindi dahil siya ay Panginoong tao. Tuloy po tayo. So, hindi siya angel kasi yung mga angel ginawa silang flame of fire or winds. Verse 7. But of the Son, He says, your throne, O God, is forever and ever. And the righteous scepter is the scepter of His kingdom. Sa King James, thy throne, O God, is thy throne. So, yun ang kinukuha nila kasi medyo baluktot ang pagkasalin. Ano kasi po yun word for word translation Grammatically incorrect yung God is thy throne.
Kung unawain mong literal yun, ang Diyos ang trono mo, ang Diyos ang luklukan mo. So, yung anak, uupuan niya ang ama. Pwede yung kakandungin siya ng ama. You see? Hindi nila kasi alam yung nature ng translation. Kaya kinorek yan, yung translation na yan ng New American Standard Bible. Your throne, O God, yun ang eksaktong dyan, is forever and ever. And verse 9, you have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness above your companions. Sa King James po, ito pong pagkakalagay. Tingnan niyo po sa King James, but unto the Son he said, thy throne, O God, is forever and ever. So, your throne, O God. Parang ganun. Parang your throne is God. Pero ang totoo, hindi naman is God ang nakalagay, kundi O God. Adoration ni your throne, O God. Sa Tagalog, ngunit tungkol saan kayo sinasabi? Ang iyong luklukan, O Diyos. Sa iba kasi pagkaunawa, ang luklukan mo ang Diyos. Yung O Diyos, hindi yun ang Diyos. Or ay Diyos. Magkaiba po yun. Tagalog na nga eh. Ba yung word na O? O. O God. Pero hindi nila may mapipilipit yung sinasabi dito na kaya't ang Diyos ang Diyos mo. So yung Diyos dito ay may Diyos. And then how about the Holy Spirit? The Holy Spirit, Acts chapter 5, I think that's in verse 10. Sabi ni Peter kay Ananias sa Sapphira, hindi kayo nagsinungaling sa tao kundi sa Diyos. Sino yung Diyos doon? Holy Spirit. And then saan pa yung talata na pinapakilala ang Holy Spirit ay Diyos? Of course, Genesis chapter 1, ito both agree na yung Spirit of God dito ay Holy Spirit. The earth was formless and void, verse 2, and darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was moving over the surface of the waters. Yung Spirit of God, that's the Holy Spirit. O kung titingnan po natin, Spirit of God, Spirit siya, pero dinidescribe siya as God. Kasi yung word na God dyan ay descriptive noun. It is a noun that describes the noun, the subject noun. It serves as an adjective or a predicate. So lahat yan, Spirit of God, Holy Spirit, it talks about God. And dito sa 2 Corinthians, eto may tanong ako sa kanila dito eh. Alam niyo man mga INC, pag naiipit yan, nagsisinungaling yung mga yan. Yung mga nagtatapat, yun yung lumalabas sa INC. May tanong ako sa kanila. Meron, agree ka ba na ang Diyos lang ang nakakaalam sa lahat ng kaisipan ng Diyos? May tinanong akong INC. Ito yung isa sa mga magaling nilang debater. Sabi niya, yes. Kung binasa ko niya sa kanya yung talata ng 1 Corinthians chapter 2, love niyo po to? Sabi dito sa verse 10, for to us, God revealed them to the Spirit, for the Holy, yung Spirit dito, Holy Spirit yan, for the Holy Spirit searches all things, even the depths of God. Sa Tagalog, nasasaliksik ng banal na Spirito ang lahat ng bagay patungkol sa Diyos. Kung agree sila, totoo sila doon sa sinasabi nilang ang Diyos lamang ang nakakaalam sa lahat ng bagay patungkol sa Diyos, dapat tanggapin nila ang Holy Spirit dito, Diyos. Kaya lang, syempre, magwi-withdraw yan. Dahil sa INC, ang Holy Spirit, hindi nga person, force lang. Ginaya nila yung JW. Mali. Ayan po yung mga talata na binibigay natin patungkol sa pagiging Diyos ng anak at banal na spirito ayon sa Biblia. Ama, anak at banal na spirito. So then again, ang doctrine po ng Trinity, mga kapatid, so yan po ay central sa mga central teaching of Christianity. No? One God. Pag sinabing one God, ibig sabihin yan, one being, one essence. Same quality, same class. Yung word na one, yun pong ibig sabihin nun. They are the same. And they are three persons. There are three persons that are one God. Father, Son, and the Holy Spirit. Co-eternal,
Pag sinabing co-eternal, even before time was formed, nandun na sila. Bago pa magkaroon ng panahon, nandun na sila. Ang anak at ama, pareho nilang kinlaim yung Alpha and Omega, the beginning and the end. No, yung even sa Hebrew alphabet, yung Aleph, Bet, tapos yung even the word A, yan yung ano yan silent yan. That is a mysterious. Pagka nag-aral ka ng Hebrew, hindi po ako masyadong diyan. Pero meron namang nakatulong, mag-search lang po tayo. Yung even the first letter in the Hebrew alphabet, yung Aleph, that is very mysterious. It means it refers to God to be an Alpha, meaning the beginning of all things. Jesus claimed himself to be the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Kung siya ay created being, dapat hindi siya yung beginning and the end ng everything. Kasi created lang siya. Pasok siya doon sa creation. Only God is the beginning and the end of everything. And the Holy Spirit is there as a creator. Parehong creator yung mga yan. Si Job, sabi niya, the Spirit of God created me. Everything, in John chapter 1 verse 3, lahat ng bagay ay kinilikha sa pamamagitan ng anak. All powerful. Walang hindi kayang gawin. Before the Son of God na bumaba sa lupa, nagagawa niya lahat ng bagay. Nung nasa lupa na siya, nagagawa niya ang mga bagay ayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kasi nga, nilay daw niya yung kanyang power and glory. Kaya ang laging question against the Trinity doctrine is, kung ang anak ay Diyos din, bakit siya nauuaw, ba't siya nagugutom, ba't siya napapagod, ba't siya namatay? Nasa human body siya, yung nauuaw, nagugutom, yung human body yon. At dahil, kaya nga nagkatawang tao siya, consistent yun sa Biblia. Nagkatawang tao siya. Therefore, kung siya nagkatawang tao, bago siya magkatawang tao, hindi siya tao. Philippians chapter 2, sabi dyan, siya ay bagamat kapantay siya ng Diyos, hindi siya nagpumilit, siya ay nagpakumbaba. Bago siya nagpakumbaba, kapantay muna siya ng Diyos. Malinaw po yan. Basahin natin. Philippians chapter 2, verse 6. Sabi dito, tingnan niyo po yung MBB, kahit siya ay likas at tunay na Diyos. Sino tong siya? Si Kristo to Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Salip po sa siyang inubad ang pagiging kapantay ng Diyos. So bago niya ubarid yung pagiging kapantay siya. Parang bago siya bumaba, nasa taas muna siya. Hindi naman pa pwedeng bumaba ka, nasa baba ka na pala. Yan yung logic na lang gagamitin, hindi na theology and theological understanding. Kumbaga, mababaw na lang na pag-iisip, makikita mo na No, itong Son of God, dati kapantay siya, sabi niya, kahit siya likas at tunay na Diyos, word for word pa yan. Sa ibang salin, bagamat siya may anyong Diyos, yung anyong Diyos, interpretation nila, kabanalan daw yon. Hindi po kabanalan dun, kasi hindi naman hagios ang nakalagay dun Hagios means holy sa Greek. Kadosh means holy din sa Hebrew. Hindi hagios yung Greek dun, kundi theos morphe theos. Pagamat si Jesus Christ ay nasa morphe theos, nasaan yung Diyos? Pag nasaan yung Diyos, Diyos yun. Inubad niya yon at siya ay naging anyong tao. Ano ba yung anyong tao? Yung katawang tao. Dati nasa katawang Diyos siya, lumaba siya sa katawang tao. Kaya nagkaroon siya ng limitasyon nung nasa katawang tao siya. Diyan siya nauaw, nagutom, diyan siya napagod. Kasi yung katawan ng tao, limitado. Hindi katulad ng katawang espiritu. Okay po? Kaya huwag kayong maniniwala doon sa mga hindi naniniwalang Diyos ang Panginoong Jesucristo, hindi naniniwalang Diyos ang Banal na Espiritu. Kapag sa inyong sekta ang Banal na Espiritu ay force lang, meron bang persa na nag-iisip? Meron bang persa na nagsasalita? Easy? Yan, inaamon ko sila ng debate yan, hindi naman sila sumasagot. Kasi bakit? Mapapamalian sila Ang force, walang walang sariling walang sariling pag-iisip. Hindi yan individual Ang Holy Spirit sa Bible, individual person
Sa salita, nag-iisip, may kalooban. Kaya mali talaga yung INC. Bulok talaga yung aral. Walang kaligtasan dyan. Magalit na kayo, magalit. Pero I am after dun sa kaluluwa nyo napapahamak. So, kaya nga, doon, di ba, sino ba yung, tingnan nyo po, sa Bible, sa four gospel in particular, sinong grupo ba yung tinawag ng Panginoong Yesus na lahi ng mga ulupong? Di ba yung mga hindi naniniwalang siya ay Diyos? At yun yung nagpapako sa kanya. Tao ka lang, ba't ginagawa mong Diyos ang sarili mo? Babatuin siya, nung huli pinako siya. Sila yon yung mga lahi ng ulupong. Ang ama nila ay ang Diablo. O, paborito nila yung 1:8:40. Baba ka lang sa 44, ang ama nyo ay Diablo. Kasi Diablo ang nagtuturo ng anak ng Diyos ay hindi Diyos. Yan yung bulaang espiritu ng bulaang guro at bulaang propeta. Kaya yan po ang Trinity. Again, just to make a short, kahit abutin tayo madaling araw magpaikot-ikot dito, we can discuss that. But again, yung highlight natin, no, balikan lang po natin just to make a short summary about Trinity. So, ito pong Trinity ay it refers to a central Christian doctrine that God is one being in three and co-equal, co-eternal persons. Ito yung sabi nga nung isa, ba't Trinitarian ka? Kasi ito yung tinuturo ng Biblia na merong three persons na one God or one being as God sa Biblia. Co-equal, co-eternal, same substance, same essence. Yung God and angels, bagamat they are both spirit, hindi sila same substance. Mas mataas yung substance ng Diyos kasi creator yun, created lang to. It's like hindi pwedeng pareho ang ginto sa tanso. Ayan, hindi pwedeng pareho ang substance ng bakal sa lupa o kaya sa kahoy. Likewise, hindi pareho ang substance ng Diyos sa mga angels. Pero yung Father, Son, the Holy Spirit, they both have same substance, same essence, same nature of being God. Ayan. So the word Trinity, again, yung etymology natin, the study about the word, the meaning of the word Trinity, of course, it can be used in a different ways. Pwedeng magamit ng grupo ng tao, sa matrix, may Trinity. It means a group of three. Pero syempre, pag doctrinal, Christian doctrine ng pag-usapan, it talks about the three persons that are both God or in one God. Yan po ang teaching ng Trinity. So, okay po, Mamer, of course, merong mga usual questions dito. Nung nasa lupa po ang Panginoong Yesus, it's very clear na hinubad niya yung pagiging Diyos niya, therefore, even the ability to know everything, wala yun sa kanya. Kaya nga, nakasulat, hindi niya alam ang muling pagbabalik. Pero nung siya po, nasa langit nandun na siya sa dati niyang kalagayan as God, all-knowing, everywhere present, all-powerful, hindi niya alam, wala nang hindi niya kayang gawin. Meron kasing mga Kristiyano, ito yung, meron kasing ibang mga theologian, evangelical Christians, kaya kami nagdidebate din But that is a formal discussion naman. It is in a form of iron sharpens iron. Meron kasi nagtuturo, hindi, all-knowing siya sa lupa. Kumbaga, hindi niya lang ginamit. Walang ganun. That is an assumption lang. So, lalabas, hindi mag-make sense yung hinubad niya, pero nasa kanya pa pala. Mahina yung tunay na Diyos nyo na nagkatawang. Malakas nga siya kasi imagine, nagpakumbaba na siya, mula sa pagiging tunay na Diyos, bumaba siya, nag-anyong alipin, nag-anyong tao, and yet, sa maraming pagkakataon, pinatunayan pa rin niya yung pagiging Diyos niya. Malakas siya. Baluktot lang yung pag-iisip mo, kaya di mo makita yon. Parang ganito yan, nung ang Panginoong Yesus, nasaan yung Diyos, nasaan yung Espiritu, He can do everything, at hindi siya nahirapan, isang salita niya lang nangyayari lahat. Pero sinubok siya nung siya nasa lupa. And yet, kahit sinubok siya ng Diablo, hindi pa rin siya natukso. Hindi pa rin siya kinakitaan ng pagkabagsak.
Pinakita niya pa rin na siya ay Diyos. Sinamba nga siya kahit nga yung, kaya nga sabi ko nga, ito, mabuti pa nga yung mga demonyo naniniwalang Diyos ang Kristo eh. Ito, yung mga INC at ibang sekta, hindi. Mas malala pa sila sa demonyo, no? Diba? Anong sabi nung isang demonyo pinapalayas ang Panginoon? I know who you are. You are the holy. Sa English, ang sabi, Holy One of God. Pag pumunta ka sa Greek, walang word na one doon. Ang nakalagay lang doon, Hagios Theos. Meaning, you are the Holy God of Israel. Kita nyo yan? Gusto nyo patunay? Basahin nyo po sa Bible. O yung iba, Hotheos. Merong Hotheos na referring to Jesus Christ. Yung mga definite article nyo ko, no? Pag walang definite article, hindi yan tunay na Diyos. Punta tayo sa John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ito, parang Christology na tayo eh. Pero ito naman ay summary na lang. O, di ba sabi doon, the Word was God. O, yung definite article, mga nagmamarunong sa Greek. Yung word na da, di ba, definite article yan. Yung word doon, di ba, may definite article siya, the Word. Ano daw yung the Word? Paano siya describe? Siya ay God. O kung God siya, tunay ba siyang God o hindi? Siyempre, tunay yun. O, dapat sambahin. Sa kasi interpretation ng INC at ng iba dyan, plano daw yan. O kaya, unspoken word. O lalabas dyan, sa pasimula pa, nandun ang plano, kasama ng Diyos ang plano, at ang plano ay Diyos. O dahil ang plano ay Diyos, sinasamba nyo ba yung plano? Hindi raw. Di ba Diyos yan? Ang Diyos dapat sambahin. Ewan ko sa inyo. Paano nyo ngayon i-reconcile yung misinterpretation nyo sa talata? Kaya, so, ipakita mo sa akin yung talata na hindi dapat sambahin si Kristo. Maniniwala ko sa iyo. Ang ginagawa kasi ng mga to, yung pakilala ng anak, syempre sa ama. Pero tingnan natin paano pinakilala ng ama ang anak. Walang mahirap dyan. Punta ka lang sa Hebrews chapter 1 verse 8. Chapter 1, the entire chapter itself. At doon po yun. Tama po yan. Walang ibang dapat sambahin kundi ang, wala namang word na ama doon sa Mateo 4:10 Ang nakalagay doon, sambahin mo lamang ang Panginoon mong Diyos. Hindi naman amang nakalagay doon eh. Siyempre siya, pinasamba siya ng Diyos, Panginoong Diyos siya, inconsistent with that verse. Di ba? So, walang sinabi ang Kristo na wag niyo akong sambahin. Walang ganun, kaibigan. Okay, I think we're done here. So, yun lang po. If you have, I think sa TikTok, marami nagtatanong dito sa Bigo, mukhang all-knowing yung mga nandito parang wala lang. Parang we know everything already. O sige, fine with you. Ito ko sa TikTok, maglalaan ng panahon. I will leave you behind. Sa Facebook po, God bless you. To God be all the glory. This is all about Trinity. If you have some questions about this topic, don't hesitate to send me a message or just type down your question sa comment section and we will get back to you. God bless you and shalom. To God be all the glory po. So by next Monday, pag-usapan naman natin yung Christology, yung divinity of Jesus Christ. Yan. God bless.